Mahalagang malaman natin yung mga properties ng parallelogram lalo na kapag tayo ay nagsosolve ng problems regarding parallelograms. So bago tayo makapag-solve, kailangan ma-identify muna natin kung ano ba yung property na tamang gamitin para sa problem na yon. So pag-usapan na natin yung properties ng parallelogram. Umpisahan natin sa unang property. Sabi dito, the opposite sides of a parallelogram are parallel. Dito sa ating illustration, meron tayong parallelogram ABCD. At ang opposite sides natin dito ay side AD and side BC. Yun yung isang pares. Pangalawang pares natin ay side AB at side DC. So kung makikita natin dito, mayroon tayong mga symbols ng parallel or pagiging parallel ng mga sides or opposite sides. So ang side AD ay parallel sa side BC. And then ang side AB ay parallel naman sa side DC. Gagamit tayo ng symbol ng line segment dahil ang mga sides ng parallelogram na ito ay mga line segment. And then ito ang symbol naman ng parallel. Okay, so geometric symbol ng parallel. So that's the first pair. Ito naman yung pangalawang pares. Okay, line segment AD is parallel sa line segment BC. Now, let's proceed to the second property. Sabi dito, the opposite sides ng isang parallelogram are congruent. So, tignan natin dito sa ating given example. So, we have parallelogram EFGH. Ayan, parallelogram EFGH. So, i-apply natin yung property na ito dito sa ating given statement. Okay? I-complete natin yung given statement gamit yung property na the opposite sides of a parallelogram are congruent. So ano bang relationship ang meron sa side EF at saka sa side HG? Since they are opposite sides, ang kanilang mga sides ay congruent. Therefore, equal ang sukat. So kung ang EF ay 20 units, ang HG, ang sukat niyan ay 20 units rin. So, nakumpleto na natin yung statement dito sa ating given gamit yung ating property ng parallelogram na opposite sides are congruent. Line segment EF is congruent to line segment HG. So, kung sila ay congruent, sila ay mayroong equal measures. Next, kung ang sukat ng FG ay 17, ito yun, okay? Ano naman ang magiging sukat ng ka-opposite side nito na EH? Siyempre, kung 17 yan, ang EH ay 17 din kasi nga, they are congruent. So kung mapapansin natin dito ha, yung ating EF, HG, FG at saka EH dito sa mga given statements ay wala ng symbol ng line segment sa itaas. Ano? Yun ay dahil ito naman ay tumutukoy sa sukat, no? Kung gaano kahaba yung mga sides na yon. Pero kapag name ng line segment yung tinutukoy natin, kailangan meron tayong symbol ng line segment sa itaas. Okay? Para lang malinaw. So next naman tayo na property, the opposite angles of a parallelogram are congruent. So dito sa ating given illustration, parallelogram ABCD, yung angle A, ka-opposite nito ang angle C, they are congruent. Then angle B, ka-opposite nito ang angle D, they are also congruent. So i-apply natin ang property na ito sa ating given example. So we have here parallelogram QRST. So kung ang measure of angle Q is equal to 110, ano naman ang magiging measure ng angle S? Anong sabi dito? Opposite angles are congruent. So kung ang sukat ng angle Q ay 110 degrees, syempre ang sukat ng angle S ay 110 degrees din. So ilalagay natin dito is the measure of angle S is 110 because angle Q is congruent to angle S. So yung angle measures ay equal. Let's proceed with the second given. So the measure of angle R, ito naman yun, is 70. Ano naman ang measure ng angle T? So again, they are opposite angles and they are congruent. Therefore, ang sukat ng angle T ay 70 degrees or the measure of angle T is 70. Yan ay dahil angle R is congruent to angle T because they are opposite angles sa isang parallelogram. So ilagay na natin dito yung ating mga sukat. So angle Q is 110 degrees, angle S is 110 degrees then,
then angle R is 70 degrees, at saka angle T ay 70 degrees. So, ang ginagamit pa lang natin na property dito ay ang property na the opposite angles are congruent, ha? Pero meron tayong iba't ibang paraan ng pagkuha ng angles sa isang parallelogram. So, we focus muna dito sa property na ito. Ang kasunod na property tungkol sa angles ng isang parallelogram ay consecutive angles are supplementary. So again, pag sinabi nating supplementary, the sum of the two angles ay equal sa 180 degrees. So ano ba dito yung mga tinatawag nating consecutive angles? Consecutive, meaning magkasunod. No? So in parallelogram A, B, C, D, sample ito ng consecutive angles sa angle A at saka angle D. Therefore, ang measure ng angle A at saka ang measure ng angle D, kapag pinag-add natin yan, ang sagot ay 180 degrees. So, magbigay pa tayo ng isa pang pares ng consecutive angles. We have angle B at saka angle C. Kapag pinag-add natin ang angle measures nitong dalawang ito, ang sagot ay 180 degrees. Kasi nga, they are supplementary. Now, let's have this example regarding the property na ating pinag-uusapan. So, given the parallelogram HIJK, if the measure of angle H is 105, ito yun, then what will be the measure of angle K? Yung ka-consecutive, di ba? Sila yung magkasunod. Since supplementary yung dalawang angles, ang sum ng dalawang yan ay 180. Therefore, kung nawawala yung isang angle, ima-minus lang natin ang sukat ng given angle sa 180 degrees. Kaya, the measure of angle K is equal to 180 minus the given measure of angle H. Next dito, substitute lang natin yung sukat na binigay dito sa measure of angle H. So, magiging measure of angle K is equal to 180 minus 105. Diba? Ima-minus lang. Ang answer is 75. So, the measure of angle K is 75. Lagay na natin yan dito. Angle K is equal to 75 degrees. Double check natin kapag pinag-add natin itong dalawang angles, dapat ang sukat ay 180 degrees. So 105 degrees plus 75 degrees, the answer is 180 degrees. Next, dito naman tayo sa susunod na property ng parallelogram. Tungkol naman ito sa diagonals. Okay? Ang sabi dito sa isang parallelogram, the diagonals bisect each other. So anong ibig sabihin ng bisect? So ano ba yung bisect? Pag sinabing bisect, ito yung paghahati into two equal parts. Okay? So the diagonals bisect each other. So yung bawat diagonal dito sa parallelogram na given ay nahahati into two equal parts. So kagaya dito, yung diagonal AC ay na-bisect or nahati into two equal parts ng kabilang diagonal, diagonal BD. And then, ganun din naman yung nangyari dito sa diagonal BD. Na-bisect ito ng diagonal AC. So magkakaroon tayo dito ng mga congruent segments kasi nga na-bisect, di ba? So in parallelogram ABCD, line segment BE, so ito yun, okay, is congruent doon sa line segment ED. Ito naman siya, yung kalahati ng unang diagonal natin. Okay? And then, line segment AE is congruent to line segment EC. Ito naman yon. Okay? So, again, na-bisect ng mga diagonals ang isa't isa. Meaning, ang bawat diagonal ay mahati into two equal parts. So, gamitin natin yung property na ito dito sa ating given examples. So, we have parallelogram ABCD na mayroong diagonals AC at saka BD. So, ang sabi dito sa given, if AE is equal to 14, then AC is what? So, tingnan muna natin dito asan ba yung AE. Ito siya. Okay? So, ang AE ay parte noong diagonal AC. So, kung AE ay 14, ano yung isang buong diagonal? Diba? Nahati nga into two equal parts yung ating diagonal AC. Kung 14 ito, syempre, yung natitirang bahagi or yung kalahati ay 14 din. So, ipag-add mo lang yan, 14 plus 14, the answer is 28. So, yung isang buong diagonal ay 28. So, pwede mong i-add yun, 14 plus 14, or you simply multiply 14 sa 2. 14 times 2. Kasi nga equal naman no ang sukat ng line segment AE at saka line segment EC. Next tayo. Same parallelogram ABCD. So kung ang DE ay 12, ano naman ang sukat ng EB or BE? Okay? So kung 12 ito,
Yan, kitang-kita sa tick marks, ano? They are equal. Kung DE ay 12, ang EB or BE ay syempre 12 din yan. Okay? Kasi nga ito ay dalawang equal parts ng diagonal BD. So dito tayo sa huling property ng parallelogram. Sabi dito, each diagonal bisects the parallelogram into two congruent triangles. So ang pinag-uusapan natin dito ay yung bawat isang diagonal. So kagaya dito, we have diagonal MO. So yung diagonal MO, binisect yung parallelogram LM and O at nagkaroon ito ng dalawang congruent triangles. Pero ingat tayo sa pagpapangalan ng congruent triangles. Magmamatter dito yung pagkakasunod-sunod ng ginamit mong vertex sa pagpapangalan. Hindi tayo basta-basta magsusulat ng name ng mga triangles. Diba? Kapag congruent triangles, dapat yung corresponding parts are congruent. So, you have triangle MLO, so MLO. Yan. Okay? Ang kakongruent naman ito ay triangle ONM. Okay? Triangle ONM. So, i-apply na natin ngayon yung property ng parallelogram na each diagonal bisects the parallelogram into two congruent triangles. Dito sa ating given example. Okay? So, we have parallelogram DEFG. I-imagine niyo muna na wala dito yung isa na diagonal. Or better, kung i-drawing mo muna kung saan isa-isang diagonal lang muna yung nakalagay sa parallelogram para hindi ka nalilito. Okay? So we have triangle GED. Ano ang kakongruent nito? Base dito sa ating illustration. O hanapin muna natin yung triangle GED. So we have triangle GED. So ito yung triangle na nasa itaas. So ibig sabihin, i-disregard muna natin yung diagonal DF. Ano? Para hindi tayo nalilito dyan. So triangle GED, ano kaya ang kakongruent nito na triangle dito sa ating parallelogram? Triangle EGF. Ayan. Okay, yung nasa ilalim naman. Ang triangle sa congruent dito ay triangle GED at saka triangle EGF. Now, let us proceed with the second one. Dito naman, so wag muna nating pansinin yung diagonal GE. Focus muna tayo dito sa diagonal DF. Okay? So, triangle FGD, yan. Okay? Ay congruent sa anong triangle. So, alam naman natin, ang magiging kakongruent nito na triangle ay yung nasa itaas na part. Yun nga lang, paano natin papangalanan yan? Okay? So, since nag-umpisa sa F, okay, yung ating unang triangle, FGD, syempre, sa kabilang triangle, tayo ay mag-uumpisa sa D. Diba? So, triangle DEF naman, ang kakongruent ng triangle FGD dito sa ating given parallelogram. So ayun, na-apply na natin yung iba't ibang mga properties ng parallelograms dito sa ating mga given examples. So sa next video naman, magso-solve na tayo ng problems regarding parallelograms.